Nandito na raw po ba ang Antichrist? Naisilang na po ba ito? Well, yan po ang bagay na hindi natin alam. Pero pwede natin pagbasihan yung mga nangyayari po ngayon sa Middle East, yung nangyayari ngayon sa iba't ibang malalaking higanteng mga bansa, at higit sa lahat, yung nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Buksan po natin ang taong 2023, umpisa pa lang po nakita po natin yung paglapastangan sa Grammy Awards, di po ba? Tapos yung parada ng demonyo, natatandaan po ninyo yun? At yung malalakas na lindol na nangyari sa iba't ibang parte ng daigdig. Ang dami po. Okay? Pwedeng idahilan po ninyo na nangyari na rin yan dati. Opo, pero ibang klase. Yung mangyayari mga bagay-bagay na nangyayari sa little span of time. Ibig sabihin, nangyayari lang po sa napakaikling pagitan ng mga panahon, ng mga araw, no? Sa loob lang ng ilang araw, may lindol uli, may tsunami, at kung ano-ano pa po. At yung mga balita ngayon, marami po talaga nakikita po natin na mga tila nayayanig na mga malalaking companies. Pagkatapos po, ito po ay hindi na po nag-ooperate. Marami pong mga tindahan dati na malalaki na nagsara na. Kaya nga po napagbibintangan na nasa tribulation na tayo. Hep, hep, hep. Wala pa po. Wala pa po. Sapagkat ang pinakaunang hakbang na gagawin ng demonyo sa umpisa ng tribulation ay ang palabasin niya, ito nga pong topic natin, ang Antikristo. Hindi natin alam ang pangalan niya, pero alam natin kung saan siya magmumula. Diba? Sabi ng Daniel chapter 9, ito po ay magmumula po sa revived Roman Empire. No naming names sa mga bansa, kung gusto niyo malaman, ano ba yung mga revived Roman Empire, tignan na lang po ninyo sa Google. So, isa po siyang tao na taga-Europe, Europeano. Isa po siyang businessman na later on magiging head po ng United Nations. Okay? More on politics po itong taong ito. Pero meron pong isa na nagtuturo doon sa mga tao para sambahin ito. Sino po yon? Yun po yung false prophet. Naniniwala po talaga tayo ang false prophet ay isa pong Hudyo. Okay? Pero yung Antichrist po ay isa po siyang Europeano na galing po sa revived Roman Empire. So, hindi po natin alam kung sino po siya. Meron lang po tayong mga speculations pero hindi natin alam sino siya, anong pangalan niya, ilang taon siya. Pero sa mga nangyayari ngayon dito po sa mundo, ako po ay naniniwala, hinahanda na po siya ng dyablo. Hinahanda na po ito ng dyablo. Habang hinahanda naman tayo ng Panginoong Hesus para i-rapture po tayo. Hindi po pwedeng mangyari na nandito pa po tayo and then lalabas ang Antikristo. Sapagkat tayo po yung restraining power para hindi po siya lumabas. Para magluwat muna siya. At pag natanggal na tayo, ito po yung sinasabi ng Bible, at pag naalis na yung humaharang o yung restraining, lalabas na ang Antikristo. Diretso po sa Bible yan. Nga lang, nakakalungkot, ang daming speculations, especially nung nagkaroon ng COVID, sabi nila, yun na raw nga, yung Mark of the Beast. Hindi po. Habang may mga believers dito, habang nandito pa ang church, hindi po lalabas ang Antichrist. Tandaan po natin yan. Okay? So, tayo mga mananampalataya, hindi natin siya makikilala kahit kailan. But, makakapag-speculate po tayo. Ako naniniwala po ko, nandyan na po siya. Malaki na siya. Somewhere, nandyan na po siya. Dahil ang naghahanda po sa kanya, power ni Satan. Mababasa niyo po yan sa 1 Thessalonians, no? Na ang nagpre-prepare po sa kanya, ang naghahanda sa kanya, kapangyarihan ni Satanas. So yung mga maiiwan po sa Great Tribulation, what a kind of life, what a terrible kind of life ang nag-aantay sa kanila. Yung mga nag-reject sa gospel. Although may mga pwedeng ma-save,
doon sapagkat meron po mga tribulation saints, pero ang kapalit po ng kanilang kaligtasan ay pagpapapugot ng ulo, which is napakahirap pong paraan upang masave. Kaya nga po sabi ko, napakapalad nating mga nandito sa church age. Dito po sa church age, manampalataya po tayo lamang sa Panginoong Hesukristo at doon sa tinapos niyang gawain, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At ang covenant na ito ay everlasting covenant. Walang katapusan. It depends on the love of Jesus for us, not our love for Him. Hindi po ito salvation by works, ito po ay salvation through faith. But, pag na-rapture na po tayo, magbabago po ang lahat ng yan. Yung mga maiiwan po rito, magkakaroon po sila ng faith kay Jesus. But, yung pagpapabubo ng dugo, hindi nila pwedeng sabihin, maliligtas kami sa dugo ni Jesus. Hindi na po. Wa-effect na po yan pagdating ng panahon ng tribulation at great tribulation. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat tapos na ang age of grace. Tapos na po ang church age. Pwede po yan ngayon. Kaya habang may panahon pa po tayo, receive Jesus Christ. The only thing we can do right now is to receive Jesus Christ to avoid meeting the Antichrist and to undergo His rule on the Great Tribulation. Gusto mo bang tanggapin ang Panginoong Jesus? Halika, manalangin tayo. Panginoong Jesus, alam ko pong makasalanan ako. Wala pong mabuting nananahan sa akin. Minana ko po ito sa aking unang mga magulang, Eva at Adan. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo po ang solusyon sa kasalanan. Doon sa tinapos mong gawain sa krus, ako po ay naglalagak ng aking tiwala. Panginoon, be the Lord of my life from now on. Lord Jesus, be the driver and the pilot of my life from now on. I surrender everything to you. Make me the kind of person you want me to be. In your most powerful name, dear Lord Jesus, I know I am saved. Holy Spirit, tatakan mo sana ako ng tatak ng iyong ownership. And banal na Diyos Ama, God the Father, marami pong salamat for sending Jesus, our dearly beloved Savior, to the whole world at nang magkaroon ng kaligtasan ang sino mang tatawag sa Kanya. Thank you, God the Father. Thank you, God the Son. Thank you, God the Holy Spirit. Our God is one God in three divine persons. Our God is three and one. To you alone all be the glory. In Jesus' name, amen at amen. Thank you for saving me forever. Okay? Kung bukal po sa puso ninyo ang panalangin yan, I believe you got born again. You got saved. Hindi na po mawawala ang iyong salvation. Ang gawin po ninyo, magbasa po tayo ng Bible araw-araw, i-share ang pag-ibig ni Jesus, at i-share ang kanyang mga biyaya sa ibang mga tao through telling them the good news of their salvation that only can be found in the Lord Jesus Christ Himself. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, maraming magbe-benefit, maraming maliligayahan, maraming maliligtas. Thank you po, and Jesus truly loves us all.